So ngayon guys, mayroon pong matinding pasabog daw si Vice President Sara Duterte. Okay, kumakalat po ito ngayon sa social media, viral, marami pong nagkokomento. Pag-usapan po natin, siyempre papanuorin po natin ngayon itong matindi daw pong pasabog ng ating Vice Presidente. Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Ngayon, ito yung balita. Tingnan po natin kasi may pasabog daw po si VP Sara. Inilatag daw po ang hakbang ng kanyang opisina ni VP Sara mga sangkay ang patungkol po sa solusyon sa krisis sa langis. Well, tingnan po natin. Magkomento po tayo mga sangkay. Panoorin po natin. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa. Kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ano kaya yun? Meron ba? Tanggapan? Baka di ko lang alam, mga sangkay. Comment nyo, ano po ang sinasabi ni VP Sara na programa na matagal na daw po nilang ginagawa na pagtulong sa mga Pilipino? Baka hindi ko lang alam, mga sangkay, kasi di po ako updated. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. Inilatag niya mga sangkay yung mga ginagawa nila. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi sa mga nangangailangan. Ang naalala ko dito mga sangkay yung panahon po ni Vice President Leni Robredo. Lalo na sa panahon na tulad ngayon. Gusto ko marinig yung sinasabi ditong hakbang ng kanyang opisina laban po sa krisis ng langis. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit, at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan.
simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Okay. May tanong ako sa inyo, guys. May rinig ba kayo na solusyon para labanan itong krisis sa langis? Kasi sabi dito, inilatag ni Vice President Sara Duterte ang hakbang ng kanyang opisina upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin na dulot nitong sigalot sa Middle East. Wala po kasi ako narinig. Ako wala akong problema kay VP Sara. Pero, yun nga po, hindi ko po mag-gets kasi wala po akong narinig na itong gagawin natin para maibsan ang epekto nitong pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin. Ang narinig ko lang, maghanda hanggang sa katapusan ng 2026. Pero wala po akong narinig mga sangkay na ito yung solution. Ito yung solution. Ito yung solution. Magbasa-basa tayo ng komento baka dito na-gets ng mga kababayan natin. Sabi naman ng isa dito, Dok, yung pasyente nyo nakatakas. Sabi naman ni Ramon, wag mo kaming bulahin. Ikaw wala ka nang ginawa kundi mamasyal ng mamasyal. Wow naman, sana isagawa, wag lang sa salita. Sabi naman isa, fake na fake ka. Sabi naman ni Villarreal, nagsalita ang magaling, wag kami. Ba't puro antay-Sara to? Nagsalita ang magnanakaw. Sabi naman nitong Francis, pinakamabisa, VP Sara, sagutin mo muna ang paratang sa'yo. Harapin mo, tulungan mo muna sarili mo, kaya na namin sarili namin. Mga tamad lang naman ang nagugutom. Grabe yung dulo, mga tamad lang naman yung nagugutom. Yung mga mayamang bansa nga apektado rin. Di rin sila handa sa nangyari. Sabi na isa, istoryahe. Dok, nakatakas pasyente mo, nagbabasa ng script sa telebisyon. Ulit ng mga ito, ba't puro antay? Wala bang... Sama na may makita po tayo dito, pro. Sure ball ako, hindi niya alam, binabasa niya. Siya mismo, hindi niya naiintindihan sinasabi niya. Lutang yarn. Pagtitipid, ano yun? Hindi nga kayo nagtipid, biyahe dito, biyahe doon. Daming alas buetres sa Davao, ng Davao. Okay. Wala akong nabasa dito ang batinong comment. Puro antay-Sara itong mga nag-comment, mga sanggol. But again, hindi ko na-gets eh. Wala po kasi tayong nakita, mga sangkay, na solution talaga sa epekto ng langis. Epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Well, kayo, baka may na-gets kayo. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Maganda po yung topic natin dito, no? Sobrang marami kayong malalaman dito. Kaya naman, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.